Good morning guys. Luzon Bisminaw, magbigay lang ko og konting tips sa inyong kapwa ko nagpapalahi ng manok, lalong-lalo na sa inyong mismong mga paguhan pa lang. Dapat sa pagmamanok natin, magiging honest lang din tayo. Yung namimilig manok sa atin, hindi kasi nila alam kung anong diferensya, naglaki ang ating mga manok, alin sa kanila ang nire-reject natin. Dapat tapat naman tayo, sasabihin natin kung iyan ang napili mong nagustuhan, pero ito siya may kapansangan, nire-reject ko yan. Ipapaliwanag mo kung bakit nasasabi mo nga nire-reject mo. Yan ang dapat ipapaliwanag mo. At least alam sa bumibili, kung bibilhin man talaga niya yan, at least alam niya, sinabi mo ang totoo sa isa ka sitwasyon sa manok na nagustuhan niyang bibilhin sa'yo. Kasi may ilan-ilan, totoo talaga to nangyayari. Yung kaibigan ko, bumibilig manok, binintahan sa tamang presyo. Ang manok pala na yon, reject na. Kayang sinong nagiging lugi, kawawa yung kaibigan kong magmamanok. Dahil umaasa siya na mahusay, magaling. Yun pala, hanggang pangatlo lang na banggaan, salpukan, wala na lakas, malambot na dahil may diferensya pala yun. Hindi niya isinabi. Dapat i-declare natin sa namimilig manok sa atin na ito ang kalagayan nito. Kaya nasa iyo na yan. Dapat naman din ang mga reject, wag na natin dapat na ibibinta yan sa namimilig manok sa atin. Tulad sa akin, hindi ko basta-basta nagbibinta sa mga reject dahil hindi ko yan inalagaan ng matagal. Inaalis ko na kung alam ko na reject. Kung mayroon man kung pinatagal, yung daliri lang, tawagin kabig. Dati walang problema ang kabig. Sa nakakila na magmamanok, ang kabig, walang problema yan. Ngayon lang yon ang kabig nagiging reject dahil nire-reject na sa mga sabungan kakwit. Hindi na pwede nga mga baluktot ang daliri. Pero ang daliri baluktot. Pero sa unang magsasabong, walang problema ang kabig. Sabihin pa nga nila, sinyelado daw ang kabig kung papasok ang pagkabaluktot sa daliri, hindi palabas. Ang palabas daw hindi maganda, sabi ng nakakatandang magsasabong dati. Alam na alam ko yan dahil ang papa ko mismo magmamanok, ang mga tiyuhin ko magmamanok. Bihira lang sa pamilya ng aking papa na hindi sabungero. At saka sa side ng mama ko rin na mga Hieronimo, mayroon ding magmamanok. Yan totoo. Kaya dapat maging honest tayo. Parang hindi naman kawawa ang namimilig manok sa atin. Kasi madala yan. Kapag ginagawa natin yan. Yung lumalaban ng parihas dapat ba? Tapos madadamay pati yung nag-alagag manok na hindi niya ginagawa. Siyempre, maging issue yan, mapagdudahan pa, lalong magkumpari kayo na magkasamang magmamanok, ginagawa sa kumpari mo yan, tapos ikaw din, alam nilang magkadikit kayo magkumpari, medyo magdududa sila kunti din sa'yo. Kaya dapat lalaban lang tayo ng parihas dahil hindi madali na mag-ipon ng pira, pinag-ipunan ang ibibili sa manok. Hindi mo yan makuha lang sa isa ka swelduhan, isa ka sabaduhan. Kung sabaduhan ang sweldo mo, lingguhan, hindi mo yan mabili sa isa lang kasahuran ng isang loob ng isang linggo kapag mahali na manok. Yan totoo. Kapag magsweldo ka lang ng minimum, sa totoo lang, hindi mo yan kayang mabili kung papasok ka ng Lunes hanggang Sabado. Ang halaga sa manok, kung manok na quality, maganda ang record of performance. Yan totoo dahil may kamahalan. Makabili ka man siguro ng mababang presyo, yung mababa ding uri sa pagka-quality. Tapos karamihan yung gumagawa ng nagbibintag mura, hindi ko gilahat-lahat, mayroon talaga yan, yung tinawag o mga nakaw na manok. Quality yan, binibinta ng murang-mura lang. Kaya swerte ang nakabili dahil murang pagkabili, quality, magaling na maglaro. Ang problema naman kung ikaw ngayon ang makita na hawak-hawak mo yung manok niyan sa nagmay-ari, ikaw ngayon ang makasuhan. Ligtas ngayon ang nagbibinta sa'yo.
Mabuti kung kilalang kilala mo. Kung di mo kilala, wala kang tirahan, pamamahay niya na ituturo nga taga doon ang nagbinta sa akin, yari ka ngayon. Ikaw ngayon ang makasuhan, ikaw ang magkaroong problema. Kaya ito, advice ko rin sa inyong namimilig manok, kaya ang dapat nyong gawin, bibili kayo sa mga kakilala nyo. Huwag kayong basta-basta bumili, quality na, magaling maglaro, mahusay, murang-mura na, dapat mag-isip-isip na kayo niyan. Baka kung asaan nanggaling yan. Yan ang may advice ko sa inyo. Kasi nangyari din yan sa kaibigan ko. Pulis ang nagmay-ari sa manok. Pinapaliguan niya, binilad-bilad niya, binabantayan niya. Nakamotor ang pulis, dumaan na nagmay-ari na kilala ang manok. Sinabihan ang kakilala ko, manok ko to, ba't na sa iyo? Binili niya, mabuti sinabi niya binili niya. Ang ginawa, ibinigay na lang niya kasi di niya kilala ang nagbinta sa kanya, nakaw pala yun, parang hindi siya makasuhan. Mabuti mabait ang pulis na yun. Yan totoo. Kaya ingat-ingat kayong namimilig manok sa quality na mura lang. Yan dapat ang iingatan din natin na mamimilig manok. Yan totoo. Kasi ako, ang dami ko ng karanasan, na experience ko na ang lahat-lahat na bagay na bakit binibinta ang isa ka items na murang-mura. Kung pinaghirapan niya yan, kung sarili niyang palahi, halimbawa manok, hindi pwede yan na ibibinta ng paluging murang-mura na dapat may presyo, may kamahalan yan. Dapat mag-isip-isip tayo yan. Bakit binibintang mura sa atin? Asaan kaya nanggaling ito? Yan lang, maraming salamat ulit sa panonood. Sana mayroon kayong kunting mapulot o matutunang mamaguhan pa lang, lalong-lalo na sa inyong namimilig manok, na kung bibili man lang kayo ng manok, hindi kayo nagpapalahi, dapat doon kayo bumibili sa kakilala niyo mismong nagpalahi ng manok, na sa kanya mismo yan, parang hindi kayo magkaroon problema sa sunod mga araw. Yan lang, thank you ulit sa panood, bye bye.